Good morning guys at welcome po sa ating munting channel. Ako nga po pala si DJ Gas at pag bago ka pa lang sa channel na ito, baka naman pwede makahingi ng support. Mag-subscribe at click na rin ang bell button para ma-update ka lagi sa mga video na ina-upload ko. So narito pala tayo sa motor trade at in today's video ay ipapakita sa atin ng ating motor specialist kung paano mag-change oil, maglagay ng gear oil, maglagay ng coolant. At the same time, ay ipapatune up na rin natin ang NMAX circuito natin. So, without further ado, nandito na po ang ating motor doctor, specialist na si... Sir, ang pangalan mo? Sunny. Sunny. Okay. Sunny. Ikaw yung ano rito, sir? Yung in charge sa branch na to. Ano palang gagawin natin dito, sir? Sa motor mo, Ah, XNS. So lahat ng mga oil na dapat i-replace. So i-replace tulad ng engine oil at saka gear oil. At saka double check natin yung coolant mo, baka bumaba na yung level niya para hindi siya magkaroon ng overheat. At saka yung last mo na request ay i-tune up para bumalik yung tono ng kanyang makina. yung dating andar niya. At saka yung tuning niya, kaya kailangan i-tune up. So sa mga ganyan sir, mga ilang oras, mga pag change oil, lahat-lahat. Change oil, tune up. Tatakbo siya sa mga isang oras kasi sa pag-tune up pa lang, tatanggalan kasi natin ang mga body cover. So hindi katulad ng ibang mga motor na mga underbone, katulad ng mga like mga XRF, Smash, na madali lang siya matanggal yung mga cover. Alam naman natin yung mga scooter, balot na balot. Okay. Sa saging pa, balat na balat talaga. So, So yan ang nakapag-kuha ng oras, time consume. Hindi katulad ng mga kadena na tatanggalin lang yung left and right na mga ganun. Dito kasi tatanggalin mo yung mga niya, nakalagay dito ng mga sidings. so itong mga yung ano na to, the whole body tatanggalin. Hindi naman, ito lang. So ito lang sa side. So, Okay. kapag marunong yung mekaniko mag-diskarte na hindi tatanggalin lahat, baka madali lang. Pero kapag sumasabit yung tools na gagawin natin, so kailangan talaga tatanggalin yung U-box. Ayun na. Pinapadugo na ni sir. Oo, sir. Mamaya bigyan mo nga ako ng mga Kuhan tayo, mag-focus. advice at tips kung ano ang dapat gagawin, no? Okay, magsimula tayo kung tayo dito magkuhan. Parang magsasalita. So, dito na part, lalagyan na natin ng engine oil. So, maximum level ni Inmax Yamaha 155cc is 900 cm o 900 ml. So, ito is 1 liter. 1 liter o 1 litro, so 1,000 ml. So mayroon siyang matitira na 100 ml. So suggested niya yan sa kanyang makina. Hindi pwedeng ubusin. Hindi pwede kasi yung nakalagay sa kanyang manual is 900 ml only. Okay. So kailangan may tira siya ng 100 ml. Yung 100 ml. Nakikita ba? Sir. Ito. So nandito pa siya. Oh, okay. So ito. Tapos, para double check, para hindi masyadong kabahan yung may-ari kung nagkulang ba or lumagpas. So, i-try natin sa dipstick. So, ito yung gamit ng dipstick sa mga motorcycle natin na Inmax. So, ito,
So nakalagay dito, nandito siya sa kanyang maximum level. So ito. So kukuha tayo ng rags o punas. Para malaman natin, kailangan tuyo ano? So pasensya na kayo sa ating punas. So ito, so kapag titignan natin sa video is dry siya, dry. So kailangan kapag 900 ml ay nakalagay dito sa maximum level ng dipstick. So dipstick ang tawag nito. Okay. So lalagay lang natin sa may engine sa kanyang pasukan sa dipstick at saka i-lock lang natin. Pagkatapos tatanggalin. Then dito natin makikita. So malalaman natin kasi may nakalagay na lang so dito. So ibig sabihin nun, eksakto na Oo. yung oil niya. Kapag umabot na ng mga 2,000 km pataas, so bumababa yung oil. So ang mangyari niyan, dito na lang yan. So kailangan na mag-change oil o egg drain. So ito, sakto lang to, 900 ml. Okay. So punta tayo sa kabila sa may gear oil o transmission. Transmission. So dito sa kanyang transmission o tinatawag nila na gearbox o ano pa ba ang tawag sa ibang mga mekaniko. Pag tatanggalan mo ng oil yan, sir, ano yan tatanggalin mo? Para Dito. lumabas. Dito sa kanyang drain bolt. Dito. Okay, so kusa na siyang kailangan tanggalin mo yan. Oo, kailangan tanggalin siya para kusang bumaba yung gear oil. Para tapos itatagilin na lang pag ano. Pwede naka-center stand kasi nakakuha naman siya, level ba. So automatic siya, bababa na lang kasi nandito siya sa pinakailalim. Okay, So kahit hindi mo na kailangan itagilid. itagilid, pwede na. Pwede. Okay. So hindi naman ito mahirap sa paglagay, hindi katulad sa mga scooter na mga 125 na dito nakalagay yung kanyang pagpalagay sa oil. Sa oil. Kasi mahirap yun kasi kailangan mo ng maliit na hose. So ang dito, Sa mga ibang scooter. so ang dito, kailangan mo lang ilagay lang na parang normal lang na lumalagay ng oil. So ang oil dito na ilalagay is nakalagay dito is 100 ml. So kailangan ubusin. Oo. Anong ano yun? Anong brand to? Yamalube motorcycle gear oil. Yama, Lube. Yamalube. So, yun lang kasimple. Para hindi madali malustrid yung thread, so kailangan lang na wag mo na gagamitan ng tools. Para maramdaman mo. Maramdaman mo lang na higpit. Yun lang yun. Ito naman sir, ano naman to? Ito yung coolant. So Eh. dito naman tayo sa coolant. Saan ang tanggalan yan? Doon na yun sa ano? Kapag magtanggal ka ng coolant, sir, so sample, gusto mo mag-drain, so kailangan ka bibili ng 1 litro o sobra pa kasi nakalagay yung lahat ng coolant sa makina. So kung gusto mo talaga mag-drain, dito sa kanyang radiator. So mayroon siya ditong bolt na pang-drain. So, pero yung motor mo is tumatakbo pa naman ng 4,000 km. So, ang gagawin lang natin, dadagdagan lang. Dadagdagan lang. Kasi bumaba yung coolant level sa kanyang reservoir. Okay. Yun. Loud and clear. So hindi na kailangan na mag-drain. Hindi pa siya masyadong use yung coolant kasi 4,000 km pa yung
tinakbo ng unit. So yung next na ano nito, change oil tsaka sa ganito, tune up, mga ilang kilometer? Yung change oil dito sa amin every 2,000 kilometer na takbo. Pagkatapos noon, babalik. Then, replace sa oil. Pagkatapos, double check ni mekaniko yung coolant kapag bumaba, dadagdagan. So after yung mga pag dumating na ng 6,000 kilometer yung ano ko, dadalhin ko na lang dito, ano? Okay. Pagkatapos, mag-replace tayo ng gear oil. So, konti lang yung nadagdag sa kanya kasi hindi naman siya masyadong malayo yung tinakbo. Diba? More on tambay lang siya sa bahay. So yung pag-tune up mga ilang minutes? So, kapag tune up lang, kaya natin mag-tune up ng at least 10 minutes to 15. Ang problema lang, yung pagtanggal sa mga cover. Yun lang na medyo may kahirapan. Hindi naman natin. Hindi naman natin pwede lusahin, baka mabasag yung mga cover eh. So kailangan, dahan-dahan lang. Para ngayon lang ata ito na ano ha? Oo, may 4,000 pa lang. So, So ngayon pa lang ito nakasubok ng baklas. pero mas maganda na rin talaga, di ba? Na paminsan-minsan eh. So ang mahirap kasi dito, dahil yung mga lock niya ay naka-rubberize. So kapag yung rubber masyado nang dumidikit kasi sa init ng panahon o matagal na hindi na nagalaw, yun. Pero kapag nalalagyan na ng langis, so hindi na siya masyado mahirap. Ano na? Tapos na? Sir, babag ko na lang. Bilis na. Oo, okay, mag-uutol na. Kung gusto nyo magpa-check up ng inyong mga motor, kahit anong motor, sir. Oo, kahit anong mga motor. So kahit anong mga motor, kahit anong modelo, Kasi multi-brand naman yung inahawakan ko. So madali lang to hanapin tong shop na to, guys. So kung kailangan nyo magpa-tune up o lahat, kung may problema yung mga motor nyo, wala kayong ibang pupuntahan kundi dito sa Motor Trade, dito sa Abukay. Abukay, Oh, branch dito. 2. Okay, so anong contact number nyo, sir? Contact number, so sa akin na lang, 0965-69-12747. Okay.